Kapag ikaw ang magiging asawa ko, gutom lang ang abutin ko sa'yo, Berto. Clarice, magsumikap ako, wag mo lang akong iwanan. Sorry, Berto, pero iwanan na kita. Sasama ako kay Dave dahil seaman siya, malaki ang sahod niya. Hindi katulad mo na isang waiter lang. Ha, Dave, bakit mahal kita? Hanggang ngayon waiter ka lang eh. Samantalang si Dave seaman na. Alam mo ba magkano sahod nun? 100,000 a buwan. Kaya kapag ikaw ang magiging asawa ko, gutom lang ang abutin ko sa'yo, Berto. Clarice, magsumikap ako, wag mo lang akong iwanan. Huli na ang lahat, Berto. Kahit anong pagsumikap gagawin mo, hindi mo na maabot ang narating ni Dave na isang seaman. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, kilala sina Clarice at Berto bilang magkasintahang matagal nang nagsasama. Hindi man mayaman si Berto, ginagawa niya ang lahat upang mapasaya si Clarice. Bilang waiter sa isang simpleng restaurant, sapat lamang ang kanyang kinikita para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang mga pangarap ni Clarice. Nais niyang magkaroon ng mas magandang buhay, makapunta sa lungsod, at matupad ang mga bagay na hindi niya naranasan sa kanilang baryo. Doon niya nakilala si Dave, isang lalaking may magandang trabaho at malaking sahod. Palaging maayos ang pananamit nito at maraming kwento tungkol sa buhay sa Maynila. Unti-unting nahulog ang loob ni Clarice sa kanya. Isang hapon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, hawak ni Clarice ang kanyang traveling bag habang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Nasa harapan niya si Berto na pilit pinipigilan ang pagluha. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Mahinang tanong ni Berto. Tumango si Clarice. Pasensya ka na, Berto. Kailangan kong subukan ang pagkakataong ito. May mga pangarap akong gusto kong abutin. Masakit man sa kanya, wala nang nagawa si Berto. Alam niyang buo na ang pasya ni Clarice. Ilang sandali pa, sumakay na si Clarice sa sasakyan kasama si Dave patungong Maynila. Habang papalayo ang sasakyan, pakiramdam ni Berto ay unti-unting nawawala ang taong pinakamamahal niya. Naiwan siyang mag-isa sa kalsada, nakatanaw hanggang sa hindi na niya makita ang sasakyang sinasakyan ni Clarice. Ngunit sa halip na tuluyang mawala ng pag-asa, may isang bagay na nabuo sa kanyang puso. Pangako, bulong niya sa sarili, darating din ang araw na magtatagumpay ako. Samantala, masayang-masaya sina Clarice at Dave sa kanilang bagong buhay sa Maynila. Namasyal sila sa iba't ibang lugar at nasubukan ni Clarice ang mga bagay na dati ay pangarap lamang niya. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang araw na kinailangan ni Dave na magtrabaho sa barko bilang bahagi ng kanyang kontrata. Ilang buwan siyang mawawala. Sa pier, mahigpit na niyakap ni Dave si Clarice bago sumakay. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad, sabi niya. Ngumiti si Clarice kahit, Ano to? Bakit may wallet dito? May laman pera ah. Siguro naiwan ito ng may-ari. Mabuti pa daling ko ito sa office para mahanap ang may-ari. Ma'am, may iniwan po na wallet. Congratulations, isang pagsubok lamang yan dahil honest ka, ipopromote kita bilang manager ng restaurants na ito. Salamat po ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. isa lamang palang pagsubok ang lahat. Ang wallet na nakita ni Berto habang naglilinis siya ng mesa sa restaurant ay sinadya palang iwan ng may-ari ng negosyo upang subukan ang katapatan ng kanyang mga empleyado. Nang makita ni Berto ang wallet na puno ng pera, hindi siya nagdalawang isip na dalhin ito sa opisina at isauli sa may-ari. Pagdating niya sa opisina, nadatnan niya ang may-ari ng restaurant na naghihintay. Ikaw ang nakakita ng wallet? Tanong ng matandang may-ari. Opo, ma'am. Baka po kasi may-ari nito na naghahanap. Magalang na sagot ni Berto habang inaabot ang wallet. Ngumiti ang matandang babae. Berto, pumasa ka sa pagsubok. Nagulat si Berto sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ng may-ari na sinadya niyang iwan ang wallet upang makita kung sino sa kanyang mga empleyado ang tunay na tapat. Marami na ang dumaan sa ganoong pagsubok, ngunit si Berto lamang ang nagpakita ng ganap na katapatan. Dahil sa kanyang sipag, kabab ang loob, at katapatan, agad siyang ginawaran ng malaking promosyon. Mula sa pagiging simpleng waiter, ginawa siyang manager ng isa sa mga pinakamamahaling restoran ng kumpanya. Labis ang tuwa ni Berto. Kasabay ng kanyang bagong posisyon ay ang mas malaking sahod, mas magandang benepisyo, at maging isang sasakyan na ipinagkaloob ng may-ari upang magamit niya sa kanyang trabaho. Mula noon, unti-unting nagbago ang kanyang buhay.
Hindi na siya nahirapang tustusan ang kanyang mga pangangailangan at natulungan pa niya ang kanyang pamilya. Habang naaalala niya ang mga panahong siya ay iniwan at minaliit dahil sa kanyang simpleng trabaho, lalo siyang naging determinado na pagbutihin ang kanyang buhay. Napatunayan ni Berto na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pandaraya o shortcut. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga, at higit sa lahat, katapatan. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sir, nandito na po ang isang applicant for final interview. Sige, papasukin mo na para ma-interview ko. Opo, sir. Good morning, sir. For final interview po. Clarice, mag-a-apply ka? Opo, sir. Ito po yung mga documents ko. Sige. Si Clarice ang ex-girlfriend ni Berto na ang iwan sa kanya noon dahil isa lamang siyang waiter. Pero hito ngayon, manager na si Berto. Berto, ikaw ba yan? Manager ka na? Yes, ako nga ito, Clarice. Bakit ka nag-a-apply? Eh, di ba seaman at malaking sahod ni Dave? Kasi simula nung sumakay sa barko si Dave, hindi na niya ako tinatawagan tapos nalaman ko na lang na may asawa na pala yun doon sa probinsya. Naku, ang bigat naman nun. Okay ka lang ba? Hindi sobrang sakit. Sayang, Clarice. Kung nakapaghintay ka sana sa akin eh. Berto, pwede naman natin ituloy ang nakaraan natin. Nako, Clarice, sinira mo ang tiwala ko eh. Dapat bang bigyan ng second chance ang kanya ex-girlfriend o hindi na